Itinanggi ng Malacanang na may lamat sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pagkakatanggal kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Then why don't you allow them? Sir, you have your counsel. Ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at paghuli kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Ilan lamang yan sa mga high-profile cases na pinangunahan ni General Nicolas Torre III bago'y talagang pinuno ng pambansang pulisya noong Mayo. Pero ilang buwan pa lamang sa kanyang pwesto, pinatalsik si Torre. Ayon sa Makabayan Block, senyales ito ng lumalawak na bitak o pagkasira umano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bagay na pinalaga ng Malacanang. Hindi po yan nangyayari at hindi po yan ang nakikita natin. Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Kinikilala raw ni Pangulong Marcos ang husay ng opisyal pero may mga isyong hindi na pagkasunduan na humantong sa pagkakasibak ni Torre. Matatandang nagpatupad ng balasahan si Torre at sinasabing umasta umano na lagpas sa kanyang responsibilidad. Sabi nga po natin, si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. We just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sabi ng Malacanang, hindi pa rito nagtatapos ang karera ni Torre. May alokasing posisyon si Pangulong Marcos sa dating hepe. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Sa kanyang Facebook post, nagpasalamat si Torre sa mga sumusuporta sa kanya. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.